Ako si Alexander Harrington. Isang Ingles na lalaki na dumating sa Pilipinas na may dalang maleta ng pagkabigo at isang puso na puno ng hinanakit. Sa edad na 35, parang nawala na ang lahat sa akin. Ang aking kasal. Nasira na. Ang aking trabaho bilang isang freelance na mamamahayag. Halos wala nang hinintay. Ang London, na dating puno ng pangako, ay naging isang kulungang puno ng ingay at lamig. Kaya naman, nang sabihin ng editor ko na kailangan kong magsulat ng artikulo tungkol sa isang maliit na bayan sa Cebu, ang San Isidro, para sa isang travel magazine, hindi ko alam kung matatawa ba ako o maiiyak. Pilipinas? Isang lugar na sa isip ko ay puno ng kaguluhan, ingay, at kakulangan sa kaayusan. Bakit pa? Tanong ko sa sarili ko. Pero wala akong choice. Kailangan ko ng pera. At ito ang tanging pagkakataon para makabangon. Nang makarating ako sa Cebu, ang init ang unang sumalubong sa akin. Parang haplos ng isang mainit na kamay na hindi ko gusto. Sumakay ako ng bus papuntang San Isidro. Isang maliit na bayan na hindi ko mahanap kahit sa Google Maps ng maayos. Sa bus, ang mga bintana ay bukas. At ang hangin ay puno ng alikabok. Napailing ako. Ito na nga ang inaasahan ko. Bulong ko sa sarili. Isang lugar na parang hindi pa naabot ng sibilisasyon. Ang mga kalsada ay makipot. Puno ng mga tricycle na umiingay. At ang mga tao ay parang hindi natutulog, palaging may ngiti. Palaging may ingay. Nang makababa ako sa San Isidro, parang sumabog ang mundo ko. Fiesta. Ang buong bayan ay isang malaking kaguluhan, musika mula sa malalaking speaker. Mga tambol na tumutugtog ng walang tigil. At mga tao na sumasayaw sa kalye kahit na 12:00 ng tanghali. Ang mga kulay pula, dilaw, asulay parang sumisigaw sa bawat sulok. May mga batang tumatakbo. May mga matatandang nagkukwentuhan. At ang amoy ng pagkain, lechon, pansit, adoboy humalo sa hangin. Pero para sa akin, ito ay isang bangungot. Paano ako makakasulat ng artikulo sa ganitong ingay? Galit kong naisip. Gusto ko lang ng katahimikan. Isang lugar para makapag-isip. Makapagpahinga. Pero heto ako. Napadpad sa gitna ng isang circus. Naglakad ako. Hinila ang aking maleta. Naghahanap ng hotel na sinabi ng editor ko. Pero habang naglalakad, napansin ko ang mga tao. May isang matandang babae na nag-aalok ng suman sa akin. Libre daw. Kain ka. Iho. Sabi niya na may ngiti. Tinanggihan ko siya. Halos mapikon. Bakit ba ang kulit nila? Isip ko. Sa isip ko, ang mga ganitong bagay ay may kapalit, siguro gusto lang nila ng pera. Pero napansin ko rin ang mga bata. Sa London, hindi ko makikita ang mga batang naglalaro sa kalye ng ganito. Walang takot. Walang pag-aalala. May isang grupo ng mga bata na tumatakbo. Hawak ang mga makukulay na watawat. At kahit magulo ang paligid, parang ligtas sila. Napailing ako. Impossible. Sabi ko sa sarili. Hindi safe ang ganitong lugar. Pero may kakaiba. May kakaibang enerhiya na hindi ko maipaliwanag. Sa wakas, nakarating ako sa isang maliit na karinderya malapit sa plaza ng bayan. Doon ko unang nakita si Maria Santos. Isang babaeng mga 28 anyos. May maikling buhok at ngiti na parang hindi nauubos. Siya ang may-ari ng karinderya. Kamusta po? Sir, gusto mo ng adobo? Libre ang unang subo. Sabi niya sa akin sa Ingles na may halong aksento. Tinignan ko siya. Nairita. Hindi. Salamat. Sagot ko.
Halos maputol ang pasensya ko. Gusto ko lang ng direksyon papunta sa hotel. Tumawa siya. Hindi nasaktan sa tono ko. Ay! Sir! Medyo malayo pa ang hotel. Pero kain ka muna. Fiesta ngayon. Lahat kami dito. Pamilya. Napakunot ang noo ko. Pamilya. Ako. Isang estranghero. Pamilya. Ano ang sinasabi niya? Hinintay ko ang direksyon. Pero si Maria, sa halip na sagutin agad, naglagay ng plato ng pansit sa harap ko. Sige na. Tikman mo muna. Sabi niya. Hindi ko alam kung bakit. Pero tinikman ko. Ang lasa malinamnam. Mainit. Puno ng kwento. Parang maihaplos ang bawat kagat. Pero hindi ko inamin iyon. Sa halip, tinanong ko ulit ang direksyon. Binigyan niya ako ng mapa. Ngumiti ulit. At sinabing, huwag kang mag-alala. Sir, dito sa San Isidro, hindi ka maliligaw. Pero sa isip ko, mali na ang lahat. Gusto ko lang makatakas sa ingay na ito. Habang naglalakad ako patungo sa hotel, napansin ko ang isang eksena na nagpabagal sa hakbang ko. Isang grupo ng mga tao ang nagbibigay ng pagkain sa mga bata sa kalye, hindi lang mga bata mula sa kanilang pamilya, kundi pati na rin ang mga batang mukhang galing sa mahihirap na lugar. May isang lalaki na nagbibigay ng mga plato ng lechon. At ang mga bata ay tumatawa. Nagpapasalamat. Hindi ko maintindihan. Sa London, hindi mo makikita ang ganito. Ang mga tao roon, palaging nagmamadali. Palaging para sa sarili. Pero dito, parang walang pag-aalinlangan ang pagbibigay. Napailing ako ulit. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, may katanungan sa isip ko. Bakit ganito sila? Ano ang meron dito na hindi ko nakikita? Nakarating ako sa hotel. Isang maliit na gusali na may mga bintanang puno ng dekorasyon ng fiesta. Pero kahit sa loob, naririnig ko pa rin ang tambol, ang musika, ang tawanan. Sinubukan kong magsulat ng artikulo. Pero wala akong maisip kundi ang ingay. Hindi ko kaya ito. Sabi ko sa sarili. Gusto ko nang umuwi. Pero may isang bahagi ng isip ko, maliit man, na nagtataka. May kakaiba sa lugar na ito. May kakaiba sa mga tao. At kahit ayaw ko aminin, gusto ko malaman kung ano iyon. Sa gabing iyon, sa aking kwarto sa hotel, hindi ako makatulog. Ang musika mula sa plaza ay parang tumatago sa mga dingding. Bumangon ako. Lumapit sa bintana. At tiningnan ang mga ilaw na kumikislap sa malayo. Mga tao pa rin ang nasa labas. Kumakain. Nagsasayawan. Parang walang bukas. Sa isip ko, ano ba ang meron sa mga Pilipinong ito? Bakit hindi sila pagod? Sa London, pagkatapos ng trabaho, ang mga tao ay uwi. Mag-iisa. O magbabasa ng libro sa katahimikan. Pero dito, parang ang buhay ay isang walang katapusang party. Napailing ako. Sarado ang bintana. At sinubukang matulog ulit. Pero ang mga alaala ng aking buhay sa England ay bumalik. Bago ako dumating dito, ang buhay ko ay isang serya ng mga pagkabigo. Ang aking asawa, si Emily, ay umalis dahil sa aking madalas na paglalakbay para sa trabaho. Lagi kang wala, Alex. Sabi niya. At kapag nandito ka, parang wala ka rin. Nawala ang trabaho ko dahil ang aking mga artikulo ay laging critical, sobrang negatibo. Sabi ng editor. Kailangan ng positibo. Alex. Ang mga mambabasa ay gusto ng inspirasyon. Hindi reklamo.
Kaya naman, nang mag-offer sila ng assignment sa Pilipinas, tinanggap ko. Kahit ayaw ko. 1 linggo lang. Sabi ko sa sarili. Magsusulat ako ng artikulo tungkol sa isang ordinaryong bayan. At uwi na. Pero sa isip ko, ang Pilipinas ay lugar ng kahirapan. Traffic. At ingay. Nabasa ko sa mga balitang mga bagyo. Korupsyon. At kaguluhan. Hindi ito para sa akin. Paulit-ulit kong iniisip. Kinabukasan. Nagising ako sa ingay ng mga manok at tricycle. Bumaba ako para maghanap ng almusal. Balik ako sa karinderya ni Maria. Doon siya ulit. Abala sa pagluluto. Good morning. Sir. Gusto mo ng tapsilog? Tanong niya. Puno ng enerhiya. Ano iyan? Sagot ko. Medyo naiinis pa rin. Ipinaliwanag niya tapa. Sinangag. Itlog. Tinikman ko. Masarap. Simple. Pero may lasa ng bahay. Habang kumakain. Nag-usap kami. Bakit ka nandito sa San Isidro? Tanong niya. Sinabi ko ang totoo para sa artikulo. Fiesta namin ngayon. Perfect timing. Sabi niya na may tawa. Fiesta. Bakit ba kayo nagfi-fiesta ng ganito? Tanong ko. Halos mapataas ang boses. Para kay San Isidro. Ang aming patron saint. Ito ang paraan namin para magpasalamat. Magkaisa. Hindi ko maintindihan. Sa England, ang mga festival ay organisado. May ticket. May schedule. Pero dito, parang bukas sa lahat. Habang naglalakad ako sa plaza pagkatapos, nakita ko ang mga paghahanda. Mga lalaki na nag-aayos ng stage. Mga babae na nagdedekorasyon ng mga bulaklak. May isang matandang lalaki. Si Tatay Pedro. Na nagwawalis ng kalye. Mukha siyang simpleng manggagawa. Pero ang mga tao ay binabati siya na parang kaibigan. Kumusta? Tay Pedro. Sigaw nila. Umiti siya. Sumagot. Napaisip ako. Sa London, ang mga street cleaner ay hindi napapansin. Pero dito, parang bahagi sila ng pamilya. Word. Bulong ko. Nagpatuloy ako sa pag-explore. Naglakad ako sa mga side streets. Umaasang makahanap ng katahimikan. Pero kahit doon, may ingay mga bata na naglalaro ng tumbang preso. Mga nanay na nagkukwentuhan. May isang pamilya, ang Lopez family, na nag-aanyaya sa akin. Halika. Kain ka muna. Sabi ng nanay. Tinanggihan ko. Pero insistent sila. Umupo ako saglit. Kinain ang bibingka nila. Mainit. Malambot. Matamis. Habang kumakain, nagtanong sila tungkol sa England. Sinabi ko ang tungkol sa Big Ben. Sa rain. Sa quiet life. Tumawa sila. Dito. Laging mainit ang panahon at ang mga tao. Sabi ng tatay. Napangiti ako. Unang beses. Pero sa isip ko, hindi ito para sa akin. Gusto ko ng peace. Sa hapon, bumalik ang ingay. May parademba tao na nakasuot ng makukulay na damit. Sumasayaw ng tinikling. Ang musika ay malakas. Ang mga hakbang ay mabilis. Nanood ako mula sa malayo. Pero may kakaiba. Ang mga dancers ay hindi professional. Pero puno ng passion. May isang bata na sumali. Natisod. Pero tinulungan siya ng iba. Walang tawa. Walang hiya. Sa England,
Sa mga events, may competition. Dito, parang cooperation. Napaisip ako ulit. Bakit ganito? Ano ang sekreto nila? Nang gabi, sinubukan kong magsulat ulit. Pero ang aking notes ay puno ng reklamo ingay. Init. Kaguluhan. Pero may mga tanong din. Bakit ang mga tao dito ay masaya kahit simple ang buhay? Bakit sila nagbibigay ng walang hinihinging kapalit? Sa London, ako ay nag-iisa. Kahit maraming tao sa paligid. Dito, parang hindi ako estranghero. Kahit banyaga ako. Pero ayaw ko pa ring aminin. Bukas, susubukan kong umalis ng maaga. Sabi ko sa sarili. Pero may bahagi ng isip ko na curious. May kakaiba sa San Isidro. May kakaiba sa Pilipinas. At kahit ayaw ko, gusto ko nang malaman. Habang natutulog ako, narinig ko ang ulan. Malakas? Bigla. Sa umaga, nagising ako sa baha sa labas. Ang fiesta ay nagpatuloy pa rin. Pero may problema. Ang daan patungo sa bus station ay sarado. Stranded ako. Isip ko. Medyo natakot. Pumunta ako ulit kay Maria. Ano nangyayari? Tanong ko. Bagyo. Sir. Pero don't worry. Dito kami handa. Nakita ko ang mga tao na tumutulong sa isa't isa nagbibigay ng sandbags. Nagdadala ng pagkain sa mga apektado. Walang panik. Walang away. Sa halip, may tawanan pa. Paano kayo ganito? Tanong ko kay Maria. Kapwa. Sir. Kami ay kapwa-tao. Tulungan lang. Iyon ang unang beses kong marinig ang salitang kikapwa. Hindi ko alam ang ibig sabihin. Pero parang may bigat. Sa araw na iyon, habang naghihintay na matuyo ang daan, sumali ako ng hindi sinasadya. Tinulungan ko si Tatay Pedro na maglinis ng basura. Salamat. Iho. Sabi niya. Nakita ko rin ang mayor. Si Mayor Luis. Na nasa gitna ng mga tao. Nagbibigay ng instructions. Pero hindi bosi parang kaibigan. Dito. Lahat tayo equal. Sabi niya sa akin nang makita ako. Napailing ako. Sa England, ang mga politicians ay malayo sa tao. Dito. Parang isa sila. Unti-unti. Ang aking kin ay nagsimulang magduda. Pero hindi pa ganap. Gusto ko pa ring umalis. Bukas. Uwi na ako. Sabi ko. Pero sa gabi. Nang makita ko ang fireworks sa langit. Parang may spark sa dibdib ko. Maganda. Malakas. Puno ng buhay. Siguro. May isa pang araw. Isip ko. Sa susunod na araw. Nagising ako sa mas malakas na ingay. Ang fiesta ay nasa full swing na. Ang musika ay parang hindi natutulog. At ang mga tao ay parang may walang katapusang enerhiya. Bumangon ako. Medyo groggy pa rin mula sa hindi magandang tulog. Kailangan kong umalis dito. Sabi ko sa sarili ko. Nag-empake ako ng gamit. Nagbayad sa hotel. At naglakad patungo sa bus stop. Pero habang naglalakad, ang ulan mula kagabi ay nag-iwan ng baha sa mga daan. Ang mga tricycle ay nag-splatter ng tubig. At ang mga tao ay naglalakad na parang walang problema. Nakarating ako sa plaza. At doon, ang kaguluhan ay mas matindi. May stage na may live band. Mga tao na sumasayaw. At mga stall na nagbebenta ng street food. Ang amoy ng barbecue at halo-halo ay sumalubong sa akin. Pero para sa akin, ito ay sobrang overwhelming. Ang aking ulo ay sumasakit.
Ang aking paa ay pagod. Paano ako makakaalis? Tanong ko sa sarili. Bigla. Nawala ako sa direksyon. Ang mga kalye ay parang maze. Puno ng mga tao at dekorasyon. Sinubukan kong tanungin ang isang lalaki. Pero ang musika ay masyadong malakas. Hindi ko marinig ang sagot niya. Lumakad ako ng lumakad. Umaasa na makikita ko ang daan patungo sa highway. Pero sa halip, napunta ako sa isang mas malalim na bahagi ng bayan. Malayo sa plaza. Ang mga bahay ay mas simple. Gawa sa bambo at yari sa kamay. May mga bata na tumatakbo. Basang-basa sa ulan. Pero tumatawa. Napahinto ako. Huminga ng malalim. Ano ba ito? Bakit ako napadpad dito? Ang aking phone ay walang signal. Ang mapa ay hindi gumagana. Honglon na ako. Sa London, lagi akong may control taxi. Uber. Mapa sa phone. Dito. Parang wala akong hawak. Habang nakaupo ako sa isang bangko sa gilid ng daan. Nakita ko si Maria na lumalapit. Sir Alex, ano nang ginagawa mo dito? Tanong niya. May dalang payong. Naliligaw ako. Sabi ko. Halos maiyak sa frustration. Tumawa siya ng mahina. Halika. Samahan kita. Pero bago iyan. Kain muna tayo. Gutom ka siguro. Hinila niya ako patungo sa isang maliit na bahay malapit. Doon. Ang Lopez family ay naghahanda ng pagkain. Halika. Iho. Sabi ng Nanay Lopez. Umupo kami sa mesa. At bigla. May plato ng adobo at rice sa harap ko. Kain ka. Walang bayad. Sabi nila. Tinikman ko. At ang lasa ay parang comfort mainit. Maanghang. Puno ng pagmamahal. Habang kumakain. Nagkwento sila tungkol sa fiesta. Ito ang oras para magkaisa. Para magbigay. Sabi ng Tatay Lopez. Napaisip ako. Sa England, ang mga meal ay madalas solo. Sa harap ng DC. Dito. Parang komunal. Pagkatapos kumain. Sinamahan ako ni Maria pabalik sa plaza. Habang naglalakad, ipinaliwanag niya ang kultura. Sa Pilipinas, ang fiesta ay hindi lang party. Ito ay para ipakita ang aming bayanihan tulungan. Nakita namin ang isang grupo na nag-aayos ng nasirang bubong mula sa bagyo. Mga kapitbahay na tumutulong ng walang bayad. Shock ako. Sabi ko sa kanya, sa amin, kailangan mong tawagan ang insurance o magbayad ng kontraktor. Tumawa siya. Dito. Ang kapwa ay pamilya. Iyon ulit ang salitang ti-kapwa. Nagtanong ako kung ano iyon. Kapwa means fellow human. We treat everyone as equal. As part of us. Napahinto ako. Sa isip ko. Paano? Sa mundo ko. May hierarchy rich. Poor. Boss. Worker. Sa plaza. Ang event ay nagpapatuloy. May drone show. Drones na may lights. Forming shape sa langit. Modern naman pala kayo. Sabi ko. Surprised. Siyempre. Sir. Pilipinas ay hindi lang traditional. May text din kami. Nakita ko ang mga bata na naglalaro ng games sa phone. Pero kasabay ng traditional dances. Ang mix ng old at new ay nagulat sa akin. Sumali kami sa isang line dance. Tinikling style. Sinubukan ko. Natisod ako. Pero ang mga tao ay tumawa ng friendly. Tinulungan ako. Walang judgment. Sa England,
Siguro tatawanan ako ng masama. Unti-unti. Ang aking honglon ay nawala. Pinalitan ng curiosity. Sa hapon, nang maglakad kami ni Maria sa palengke, nakita ko ang ibang side. Mga vendor na nagbibigay ng extra prutas sa mga bata. Walang bayad. Bakit? Tanong ko. Kapwa. Sagot niya ulit. May isang matandang babae na nagbigay ng pera sa isang pulubi. Kahit mukhang hindi siya mayaman. Sa London, iniisip namin na scam iyan. Sabi ko. Dito. It's genuine. We believe in karma. In God. Nagkwento siya tungkol sa kanyang buhay na wala ang ama niya sa bagyo. Pero tinulungan siya ng buong bayan. Hindi ako nag-iisa. Sabi niya. Napaisip ako sa aking sarili. Ako. Sa aking divorce. Nag-iisa ako. Walang tumulong. Walang nag-alok. Nang gabi. Sinubukan kong sumali sa karaoke o. Karaoke sa plaza. Ang mga tao ay kumakanta ng buong puso. Kahit out of tune. Sumali ako. Kinanta ang isang English song. Applause sila. Hindi boo. You're part of us now. Sabi ni Maria. Pero sa loob ko, may conflict. Gusto ko nang umalis. Pero may pull. Bakit ganito ang feeling? Tanong ko sa sarili. Kinabukasan. Mas malakas ang ulan. Ang fiesta ay hindi natigil. Nakita ko ang mayor. Si Mayor Luis. Na nasa gitna ng crowd. Nagdidistribute ng relief goods. Hindi siya sa office. Kundi sa mood. Basang-basa. Ito ang leadership dito. Sabi ni Maria. Hindi sila above us. Nagulat ako. Sa England, politicians ay sagigilang. Dito. Touchable. May isang moment na nakita ko si Mayor Luis na kumakain kasama si Tatay Pedro. Ang street sweeper. Nag-eat sila ng magkasama. Nagkukwentuhan na parang magkaibigan. Ano iyan? Tanong ko. Kapwa. Sagot ulit. Ang sight na iyon ay nag-shock sa akin mayor at sweeper. Equal. Habang nagpapatuloy ang araw. Mas maraming interaksyon. Tinulungan ako ng Lopez family na ayusin ang aking phone. Walang bayad. Walang tanong. Salamat. Sabi ko. Unang beses na sincere. Sa gabi. Nang makita ko ang prosesyon mga tao na naglalakad ng may kandila. Praying may peace na naramdaman ko. Pero ang conflict sa loob ko ay lumalaki. Bakit ako nandito? Ano ang lesson? Sa mga sumunod na araw. Ang fiesta ay parang hindi natatapos. Araw-araw. May bagong aktibidad ng laro. Mga sayawan. Mga pagkain na walang hanggan. Sinubukan kong mag-focus sa aking artikulo. Pero ang ingay ay laging nakakaabala. Umupo ako sa isang cave malapit sa plaza. Sinusubukang magsulat. Pero ang mga tao ay laging lumalapit. Sir. Tears ay dislumpia. Sabi ng isang vendor. Tinanggap ko. At masarap naman. Pero sa loob ko, may frustration. Bakit ba hindi nila ako iwanan mag-isa? Tanong ko sa sarili. Sa England, ang mga tao ay respectful ng space. Dito, parang walang boundaries. Pero habang kumakain, napansin ko ang isang pamilya na nagbabahagi ng isang plato ng pagkain. Ang ama, ina, at mga anak lahat sila masaya. Kahit simple lang ang kanilang buhay. Sa aking buhay, pagkatapos ng divorce, wala akong ganoon. Nag-iisa ako sa mga meal. Naglakad ako ulit kasama si Maria.
Nagkwento siya tungkol sa history ng San Isidro. Dati, mahirap kami dito. Pero sa tulong ng isa't isa, umunlad kami. Nakita namin ang isang modern na building, isang community center na may solar panels. Green energy. Sabi niya. Nagulat ako. Akala ko. Traditional lang kayo. Tumawa siya. Hindi. Sir. Pinagsasama namin ang old at new. Iyon ay isa pang shock. Sa aking kin. Ang Pilipinas ay backward. Pero heto. May text na hindi ko inaasahan. Nagpatuloy kami sa isang farm malapit sa bayan. Doon. Ang mga magsasaka ay gumagamit ng apps sa phone para sa weather forecast. Para maiwasan ang bagyo. Sabi ng isang farmer. Napaisip ako. Sa England, may ganoon din. Pero dito, sa isang maliit na bayan, impressive. Sa hapon, may cultural show. Mga dancers na nakasuot ng traditional attire. Pero may modern twisted light sa costumes. Ang musika ay mix ng folk at pop. Nanood ako. At unti-unti, ang aking katawan ay sumasabay sa beat. Sumali ako nang hindi sinasadya. Sumayaw ng kaunti. Ang mga tao ay nag-cheer. Good job. Sir. Sigaw nila. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang joy. Pero pagkatapos, bumalik ang doubt. Hindi ito ako. Gusto ko ng quiet. Nagpaalam ako kay Maria. Sinabing pupunta ako sa hotel. Pero sa daan, nakita ko si Tatay Pedro ulit. Nagwawalis siya. Pero may ngiti. Kumusta? Iho? Enjoy ka ba? Tanong niya. Sinabi ko ang totoo, medyo overwhelmed ako. Normal iyan. Sabi niya. Pero dito, ang ingay ay hindi chaos. Ito ay buhay. Sa gabi, ang procession ay mas solemn. Mga tao na naglalakad ng dahan-dahan. Hawak ang mga kandila. Sumali ako. Curious. Ang hangin ay malamig. Ang ilaw ay soft. May peace na hindi ko naranasan sa London. Habang naglalakad, nagkwento ang isang matanda tungkol sa faith. Sa Pilipinas, ang Diyos ay nasa bawat isa sa amin. Kaya kami nagbibigay. Napaisip ako sa aking sarili. Ako. Hindi ako religious. Pero may something sa kanilang belief na nakaka-touch. Pagkatapos ng procession, may communal dinner. Lahat ay nakaupo sa mahabang mesa. Sharing food. Umupo ako sa tabi ni Mayor Luis. Welcome to our family. Sabi niya. Nag-usap kami tungkol sa politics. Dito, ang mayor ay hindi hari. Ako ay servant. Sabi niya. Nagulat ako. Sa England, politics ay full of scandals. Dito, parang genuine. Habang kumakain, nakita ko ang twist na nagpabago ng lahat. Si Mayor Luis, nakasuot ng simple na shirt. Kumakain ng gamit ang kamay-iting bagoong at rice with his hands. Sa tabi niya, si Tatay Pedro, ang sweeper. Nagkukong-ivay sila ng beer. Nagkukwentuhan na parang matagal ng magkaibigan. Ano iyan? Bulong ko kay Maria. Kapwa. Sagot niya. Walang high or low dito. Lahat tayo pantay. Ang sight na iyon ay nag-shock sa akin. Sa aking mundo, ang mayor ay hindi makikipag-inuman sa isang sweeper. May class divide. Pero dito, walang ganoon. Napahinto ako. Ang aking bibig ay nakabuka. Impossible. Isip ko.
Pero totoo. Nagtawanan sila. Sharing stories about the town. Si Mayor ay nagkwento tungkol sa kanyang childhood. Si Tatay Pedro ay nag-share ng wisdom mula sa kanyang trabaho. Iyon ang unang major crack sa aking kin. Habang nanonood, naramdaman ko ang hiya. Ako, na may prejudices tungkol sa kaguluhan ng Pilipinas. Nakikita ko na ang beauty nito. Ang ingay ay hindi disorder. Ito ay connection. Bumalik ako sa hotel ng gabing iyon. Puno ng thoughts. Bakit ganito? Ano ang nawawala sa akin sa England? Sinubukan kong magsulat. Pero ang aking artikulo ay nagbabago. Hindi na puro reklamo. May questions na. Kinabukasan. Mas malakas ang pool. Sumali ako sa isang volunteer activity cleaning the river. Mga tao mula sa iba't ibang walks of life, doctors, teachers, workers. Lahat magkasama. Tinulungan ako ni Tatay Pedro. Ikaw, sir, mula sa malayong lugar. Pero dito ka na rin. Sabi niya. Nagtawa ako. Siguro. Habang naglilinis, nagkwento siya tungkol sa kanyang buhay simple. Pero content. Ang happiness ay hindi sa pera, kundi sa tao. Napaisip ako sa aking career. Sa aking failures. Siguro. Ang aking problema ay isolation. Sa hapon, may storm warning. Ang fiesta ay hindi natigil. Pero may preparations. Nakita ko ang efficiency ba tao na nag-set up ng shelters. Distributing supplies. Handa kami. Sabi ni Maria. Dahil sa kapwa. Nang dumating ang ulan, nagtago kami sa community center. Doon. Nagkwentuhan kami. Nag-share ako tungkol sa aking divorce. Ang aking loneliness. Nakikinig sila. Walang judgment. You're not alone now. Sabi ng Nanay Lopez. Iyon ay nag-touch sa akin. Sa gabing iyon, habang ang ulan ay tumatama sa bubong, naramdaman ko ang warmth. Ang conflict sa loob ko ay lumalaki, gusto ko nang umalis. Pero gusto ko ring manatili. Sa wakas, nang tumigil ang ulan, nagdesisyon ako. Isa pang araw. Sabi ko. Pero alam ko. Ang pagbabago ay nagsisimula na. Sa mga huling araw ng fiesta, ang lahat ay parang umiikot ng mas mabilis. Ang musika, ang tawanan, ang amoy ng pagkain, lahat ay nagsasama-sama sa isang malaking vortex ng enerhiya. Ako, si Alex, ay nasa gitna nito. Hindi na sigurado kung gusto ko pang umalis o manatili. Ang aking artikulo ay nagsimulang magbago. Hindi na puro reklamo, kundi puno ng tanong at paghanga. Pero sa loob ko, may laban pa rin. Ang aking kin mula sa England ay matigasang mundo ay dapat organisado. Quiet. Predictable. Dito sa San Isidro, lahat ay spontaneous. Loud. At puno ng sorpresa. Kinabukasan, nagdesisyon akong mag-explore ng mas malalim. Siguro, ito ang paraan para makumpleto ang artikulo. Sabi ko sa sarili. Sumama ako kay Maria sa isang community event sa plaza. Doong. Ang mata ko ay nahulog sa isang hindi kapanipaniwalang tanawin. Si Mayor Luis Ramirez, ang pinuno ng bayan, ay nakaupo sa isang simpleng upuan sa gitna ng crowd. Hindi siya nasa stage o sa sea area. Siya ay nasa lupa. Nakasuot ng ordinaryong t-shirt at shorts. Sa harap niya, isang plato ng kinilaw at rice. Pero ang nagpa-shock sa akin ay ang paraan ng kanyang pagkaingamit ang kamay. Eating with his bare hands. Mixing the food with joy. Sa tabi niya,
Si Tatay Pedro. Ang matandang sweeper na nakilala ko dati. Si Tatay Pedro ay hawak ang isang baso ng tuba. At si Mayor ay nag-aangat ng kanyang baso para sa isang toast. Cheers! Tay Pedro. Sa ating bayan. Sabi ni Mayor ng malakas. At nag-Q&A sila ng may tawa. Ang mga tao sa paligid ay hindi nagulat. Parang normal lang ito sa kanila. Pero para sa akin, ito ay isang bomba. Napahinto ako. Ang aking bibig ay nakabuka. Sa England, ang isang mayor ay hindi kailanman makikita na kumakain ng ganito eating bagoong with hands. Drinking with a street cleaner as if they were old mates. Doon. May layers, politician sa itaas. Worker sa ibaba. May formalities. May distances. Pero dito, walang ganoon. Si Mayor Luis ay nagkwento tungkol sa kanyang araw. At si Tatay Pedro ay nag-share ng payo tungkol sa buhay. Ang importante, Mayor, ay ang puso. Sabi ni Tatay Pedro. Tay, at ikaw ang isa sa pinakamahalagang tao dito. Sagot ni Mayor. Nagtawanan sila. At ang crowd ay sumali. Nagbibigay ng food sa isa't isa. Ito ay hindi scripted. Ito ay totoo. Ang aking kamera ay nasa kamay ko. At kinunan ko ito nang hindi nila alam. Impossible. Bulong ko. Pero heto. Nasa harap ko. Lumapit ako kay Maria. Na nakangiti. Ano iyan? Bakit ganito? Tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig sa gulat. Iyan. Sir. Ay ang kapwa. Sa Pilipinas, walang mataas o mababa sa fiesta. Lahat tayo kapwa-tao. Si Mayor ay hindi hari. Siya ay bahagi ng pamilya. Si Tatay Pedro ay hindi lang sweeper. Siya ay matanda na may wisdom. Ipinaliwanag niya na ang kapwa ay hindi lang salita, ito ay philosophy. Isang paraan ng buhay na nagsasabi na ang bawat isa ay konektado. Pantay. Sa inyong bansa, may class system. Dito. Sa fiesta. Nawawala iyan. Napailing ako. Ang aking kin ay parang basag na salaming cracking sa bawat segundo. Akala ko. Ang Pilipinas ay chaotic dahil sa ingay at kaguluhan. Pero ngayon, nakikita ko na ang chaos na iyon ay actually harmony. Ang ingay ay voice ng unity. Habang nanonood, may biglang ulan. Malakas. Tulad ng dati. Ang mga tao ay hindi nagpanik. Sa halip, naghanap sila ng shelter. Ako. Sa aking pagmamadali, nawala ulit sa crowd. Ang ulan ay bumuhos. At ang aking damit ay basang-basa. Naglakad ako ng walang direksyon. Trying to find the hotel. Pero sa halip, napunta ako sa isang residential area. Malayo sa plaza. Ang mga daan ay baha. Ang ilaw ay dim. Oh no. Isip ko. Stranded na naman. Ang aking phone ay wet. Walang signal. Honglon na ako, ang aking old fears ay bumalik. Ang Pilipinas ay hindi safe. Hindi organized. Pero bigla, may isang pamilya na lumapit. Ang Lopez family ulit. Sir Alex. Halika. Dito ka muna. Sigaw ng Nanay Lopez mula sa kanilang veranda. Hinila nila ako sa loob ng kanilang bahay simple. Pero warm. May kandila sa mesa. At ang amoy ng nilagang baka ay sumalubong. Umupo ako. Shivering. Salamat. Sabi ko. Pero sa loob ko, may doubt. Bakit nila ako tinutulungan? Ako ay estranghero.
Pero ang Tatay Lopez ay naglagay ng dry towel sa balikat ko. Sa pista. Walang dayuhan. Lahat tayo kapwa. Iyon ulit ang salita. Nagbigay sila ng pagkain ng pinakamasarap na parte ng nilaga. Ang karne at gulay. Kain ka. Iho. Ito ang para sa iyo. Sabi ng nanay. Ang kanilang mga anak ay nagbigay ng space. Kahit ang bahay ay maliit. Nagkwento sila tungkol sa kanilang buhay simple jobs. Pero full of joy. Ang buhay ay hindi tungkol sa pera. Kundi sa sharing. Sabi ng tatay. Iyon ang momento ng choice. Pwede akong umalis pagkatapos ng ulan. Bumalik sa hotel. Tapusin ang artikulo ng negatibo. At umuwi sa England. Oh. Pwede akong manatili. Tanggapin ang invitation. At hayaan ang pagbabago. Ang aking puso ay mabilis ang tibok surprise sa kanilang kindness. Regret sa aking prejudices. At gratitude na hindi ko naranasan dati. Bakit ganito kayo? Tanong ko. Ang luha ay nagsisimula. Dahil ikaw ay kapwa namin. Sagot nila. Napayuko ako. Ang emosyon ay sumabog. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang totoong connection. Hindi superficial. Hindi forced. Ito ay pure. Habang ang ulan ay tumitigil. Nagdesisyon ako. Salamat. Mananatili ako. Sumali ako sa kanilang kwentuhan. Nag-share ng aking story tungkol sa divorce. Ang loneliness sa London. Nakikinig sila. Nagbigay ng advice. Dito. Hindi ka mag-iisa. Sabi ng nanay. Ang gabi ay naging mahaba. Puno ng tawa at kwento. Sa wakas, nang umuwi ako sa hotel, ang aking isip ay nagbago. Ang Pilipinas ay hindi ang lugar ng chaos. Ito ay lugar ng heart. Kinabukasan, nagising ako na may bagong lakas. Ang ulan ay tumigil na. At ang araw ay sumisikat ng maliwanag sa San Isidro. Bumangon ako. Tiningnan ang aking notebook, puno na ito ng notes, hindi tungkol sa ingay o kaguluhan. Kundi tungkol sa mga tao. Sa kanilang kwento. Sa kanilang puso. Nagdesisyon akong bumalik sa plaza. Upang makita ulit si Mayor Luis at si Tatay Pedro. Gusto kong maunawaan ng higit pa ang tikapwat na iyan. Habang naglalakad, ang mga kalye ay puno pa rin ng tao. Pero ngayon, hindi na ako naiinis. Sa halip, parang bahagi na ako ng daloy. May mga bata na naglalaro. At nang makita ako, ngumiti sila. Hello. Sir. Sigaw nila. Ngumiti ako pabalik. Unang beses na natural. Sa plaza. Ang fiesta ay nasa climax na. May malaking stage na may performances mga local bands na tumutugtog ng Ifi songs. Mixed with traditional folk music. Nakita ko si Maria sa gilid. Naghahanda ng food stall. Lumapit ako. Maria. Salamat sa lahat. Sabi ko. Ngumiti siya. Walang anuman. Sir. Nandito ka pa ba? Tanong niya. At gusto kong makita ulit si Mayor at si Tatay Pedro. Tinuro niya sila sa isang sulok, doon sila. Nakaupo ulit. Nagkukwentuhan. Lumapit ako. Medyo nervous. Mayor Luis. Tatay Pedro. Pwede ba akong sumali? Tanong ko. Tumawa si Mayor. Siyempre. Iho. Umupo ka. Umupo ako. At bigla. May plato ng pagkain sa harap ko, lechon kawali. Crispy at mainit. Habang kumakain kami, nagkwento si Mayor tungkol sa bayan. San Isidro ay hindi perpekto.
May problema kami baha. Kahirapan. Pero ang lakas namin ay ang tao. Ang kapwa. Si Tatay Pedro ay sumang-ayon. Ako. Simpleng sweeper lang. Pero dito. Respetado ako. Tulad ng mayor. Nagulat ako ulit. Sa England, ang mga tulad ni Tatay Pedro ay invisible. Dito. Siya ay hero. Nagtanong ako tungkol sa kanilang friendship. Matagal na kami magkaibigan. Sabi ni Mayor. Nagsimula sa isang bagyo, tinulungan niya akong ayusin ang bahay ko. Nagkwento sila ng detalyado paano ang buong bayan ay nagkaisa sa mga sakuna. Sharing resources. Walang iniiwan. Ito ang Pilipinas. Sabi ni Mayor. Hindi kami rich sa pera. Pero rich sa heart. Ang kwento nila ay nagpa-shock sa akin ng higit pa. Nakita ko ang contrast sa aking bansa. Kapag may disaster, may government aid. Pero impersonal. Dito. Personal. From neighbor to neighbor. May isang moment na lumapit ang isang bata. Nagbigay ng drawing kay Tatay Pedro. Para sa iyo. Tay. Sabi niya. Umiti si tatay. Yakap ang bata. Si Mayor ay nag-applaud. Si kapwa. Ang scene na iyon ay nagpa-vibrate sa dibdib ko. Ito ay hindi lang equality. Ito ay love. Pure and simple. Pagkatapos, nang maglakad ako kasama si Maria, nagpunta kami sa isang maliit na chapel sa gilid ng plaza. Doon. May quiet moment. Dito kami nagpapasalamat. Sabi niya. Umupo kami. At nagdasal siya ng tahimik. Ako. Hindi ako dasal type. Pero naramdaman ko ang peace. Nagkwento siya tungkol sa kanyang ama na wala sa bagyo. Pero ang bayan ay naging pamilya niya. Hindi ako nag-iisa. Sir. Dahil sa kapwa. Napaluha ako ng bahagya. Ang aking loneliness sa London ay parang bigat na nawawala. Maria. Paano ko magiging bahagi nito? Tanong ko. Ikaw na. Sagot niya. Basta buksan mo ang puso mo. Sa hapon, may malaking event ang Bayanihan Challenge. Kung saan ang mga grupo ay nagbubuild ng mini houses para sa needy. Sumali ako sa team ni Tatay Pedro. Kami ay nagtrabaho, nagmartilyo. Nagpinta. Nagbuhat. Ako. Na hindi sanay sa manual labor. Natuto. Ang mga tao ay tumutulong. Walang competition. Puro cooperation. Sa gitna. May isa pang shock, nakita ko ang isang doktor na nagbibigay ng free check-up sa gilid. At ang isang businessman na nagdo-donate materials. Lahat nagko-contribute. Sabi ni Mayor. Na sumali rin. Ang site na iyon ay nagpa-realize sa akin, ang Pilipinas ay hindi youth-trained tulad ng iniisip ko. Ito ay advanced sa human terms, sa empathy. Sa resilience. Habang nagpapatuloy ang araw, ang aking emosyon ay umakyat sa peak. Nang matapos ang challenge, may awarding, walang prizes. Pero hugs at cheers. Yakap ako ni Tatay Pedro. Proud ako sa iyo. Iho. Iyon ay nagpa-break sa akin. Luhaan ako. Hindi ko napigilan. Ang hiya sa aking prejudices. Ang regret sa aking judgments. At ang overwhelming gratitude. Salamat. Sabi ko. Ang boses ko ay nanginginig. Kayo ang nagbago sa akin. Si Maria ay lumapit. Yakap din. Welcome to the family. Alex. Sa gabi. Ang fiesta ay nag-climax sa fireworks. Nanood kami. Ang langit ay puno ng kulay. Habang sumasabog ang mga ilaw. Sumasabog din ang aking old self.
Ang desisyon ay malinaw na, hindi ako uwi ng pareho. Kailangan kong manatili. O kahit hindi. Dalhin ang lesson na ito. Ang Pilipinas. Ang San Isidro. Ang mga tao sila ang nagbigay ng bagong buhay sa akin. Ang shock at awi ay hindi lang sa mga tanawin. Ito ay sa transformation sa loob ko. Nang matapos ang fireworks, naglakad ako ng mag-isa sa ilalim ng bituin. Ang ingay ay humupa na. Pero ang etyo sa puso ko ay malakas. Kapwa. Bulong ko. Ngayon, naiintindihan ko na. Pagkatapos ng mga araw na puno ng sorpresa at emosyon, ang fiesta sa San Isidro ay nagsimulang humupa. Ang musika ay naging mas mahina. Ang mga ilaw ay nagsimulang magdim. At ang mga tao ay nagsimulang bumalik sa kanilang normal na buhay. Pero para sa akin, si Alex Harrington, ang pagbabago ay nagsimula na. Nagising ako sa umaga na may bagong pakiramdam, hindi na ang frustration o ang pagnanais na umalis, kundi isang malalim na pagpapasalamat. Bumangon ako. Tiningnan ang aking salamin. At nakita ko ang isang tao na hindi na pareho. Ang aking mukha ay mas relax. Ang aking mata ay puno ng liwanag. Ano ang nangyari sa akin? Tanong ko sa sarili ko. Ang Pilipinas, ang lugar na dating iniisip ko bilang isang gulo, ay naging isang lugar ng healing. Naglakad ako patungo sa karinderya ni Maria. Doon siya. Abala pa rin. Pero may ngiti na mas maliwanag. Sir Alex, mukha kang masaya ngayon. Sabi niya nang makita ako. Umupo ako. Nag-order ng tapsilog. At nagkwento. Maria, ang lahat ng nangyari. Nagbago ako. Nagkwento ako tungkol sa aking nakita si Mayor at si Tatay Pedro. Ang Lopez family. Ang kapwa. Nakikinig siya. Nodding. Iyan ang magic ng Pilipinas. Sir, hindi kami perpekto. Pero ang aming kultura ay tungkol sa connection. Nagbigay siya ng extra egg sa plato ko. Walang bayad. Para sa iyo. Bilang kapwa. Habang kumakain, naisip ko ang aking buhay sa England. Ang loneliness pagkatapos ng divorce. Ang cold streets ng London. Ang mga tao na palaging nagmamadali. Doon. Ako ay isang island. Nag-iisa. Dito. Parang bahagi ako ng isang malaking web ng suporta. Ang aking inner conflict ay nawala na ang doubt. Ang prejudice. Pinalitan ito ng understanding. Nagdesisyon akong manatili ng mas matagal. Hindi ako uwi agad. Sabi ko kay Maria. Gusto kong matuto pa. Tumawa siya. Good choice. Sir. Dito. Marami kang matututunan. Sa hapon, nagpunta ako sa bahay ng Lopez family. Nagdala ako ng small gift, isang chocolate mula sa aking bag. Salamat sa inyong tulong. Sabi ko. Ang Nanay Lopez ay yakap ako. Walang anuman. Iho. Ikaw ay pamilya na namin. Umupo kami sa kanilang sala. Nagkwentuhan. Nagshare ako tungkol sa aking pastang failed marriage. Ang lost job. Nakikinig sila. Nagbigay ng words of wisdom. Ang buhay ay parang bagyo. Sir. Dumadaan. Pero lumalakas ka. Sabi ng Tatay Lopez. Ang kanilang mga anak ay naglalaro sa gilid. Puno ng innocence. Naramdaman ko ang warmth na hindi ko naranasan sa matagal na panahon. Ang aking heart ay nag-heal. Peace gives peace. Pagkatapos, naglakad ako kasama si Tatay Pedro sa kalye. Tay, salamat sa iyong kwento. Sabi ko. Ngumiti siya. Hawak ang walis. Ako ang dapat magpasalamat. Iho.
Nakikita ko ang pagbabago sa iyo. Nagkwento siya tungkol sa kanyang buhay simple. Pero content. Ang happiness ay hindi sa material, kundi sa relasyon. Napaisip ako. Sa aking career bilang journalist, laging hinahabol ko ang success. Ang fame. Pero dito, natutunan ko na ang true success ay sa connections. Nagbigay ako ng tulong sa kanyang pagwawalis. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang joy sa simple things. Sa gabi, nagkita kami ni Mayor Luis sa plaza. Ang fiesta ay tapos na. Pero may small gathering. Alex, ano ang plano mo? Tanong niya. Sinabi ko ang totoo, gusto kong manatili. Magsulat ng book tungkol sa Pilipinas. Tungkol sa kapwa. Nag-applaud siya. That's wonderful. Ipakita mo sa mundo ang totoong Pilipinas. Nag-usap kami tungkol sa future, paano ang bayan ay umuunlad. With touch a tradition. Hindi kami backward. Alex. May heart kami na walang kapantay. Napayuko ako. Puno ng hiya. Patawad. Mayor. Mali ang aking unang iniisip. Ngumiti siya. Walang problema. Ang importante. Natuto ka. Ang aking transformation ay kumpleto na. Mula sa isang tao na puno ng despair at prejudice, naging isang tao na puno ng hope at admiration. Ang Pilipinas ay hindi lang isang lugar. Ito ay isang lesson. Nagdesisyon akong manirahan sa San Isidro ng ilang buwan. Magtrabaho bilang volunteer. At magsulat. Ang aking artikulo para sa magazine ay naging positive kani ang kultura. Ang tao. Ang kapwa. Nang isend ko ito, ang editor ay nagulat. This is your best work. Alex. Habang ang mga araw ay lumilipas, ang aking buhay ay nagbago ng permanente. Natuto akong magbigay ng walang hinihinging kapalit. Makipagkaibigan ng totoo. At pahalagahan ang simple joys. Ang Pilipinas ay naging aking second home. At ang mga tao dito ay aking pamilya. Sa mga sumunod na linggo, ang aking buhay sa San Isidro ay naging isang bagong rutine, puno ng pagtuklas at pagbabago. Sa umaga, naglalakad ako sa mga kalye. Nagpapasalamat sa init ng araw na dating iniinis ako. Nag-volunteer ako sa community center. Tumutulong sa mga bata na matuto ng English. At sa kapalit, tinuturuan nila ako ng Bisaya words. Salamat, sabi ko sa kanila araw-araw. At ang bawat salitang iyon ay puno ng sincerity. Si Maria ay naging malapit na kaibigan. Madalas kami magkwentuhan sa kanyang karinderya. Sharing stories tungkol sa aming buhay. Sir Alex, mukha kang Pilipino na. Biro niya minsan. Tumawa ako. Siguro. Sa puso. Nagpunta ako ulit kay Tatay Pedro. Tumulong sa kanyang trabaho. Habang nagwawalis kami, nagkwento siya tungkol sa kanyang pamilya, mga anak na nasa lungsod. Pero laging bumabalik sa fiesta. Ang ugnayan ay hindi nawawala. Iho. Sabi niya. Natuto ako mula sa kanya na ang simple life ay may malalim na joy. Sa England, ang aking buhay ay puno ng stress, deadlines, bills, isolation. Dito, ang oras ay mas mabagal, pero mas meaningful. Ang aking inner wounds mula sa divorce ay nag-heal. Ang loneliness ay nawala. Pinalitan ng sense of belonging. Isang araw, nagkita kami ng buong grupo, si Maria, Mayor Luis, Tatay Pedro, at ang Lopez family sa plaza para sa isang simpleng picnic. Nagdala kami ng pagkain, adobo, lechon manok, fresh fruits. Umupo kami sa damo. Nagkukwentuhan. Alex, ano ang pinakamalaking lesson mo dito?
Tanong ni Mayor. Huminga ako ng malalim. Na ang mundo ay hindi tungkol sa order o silence. Ito ay tungkol sa tao. Sa kapwa. Mali ang aking prejudice, iniisip ko na ang Pilipinas ay chaotic at underdeveloped. Pero ngayon, nakikita ko na ito ay rich sa kultura. Sa kindness. Sa resilience. Nag-upload sila. At naramdaman ko ang warmth ng acceptance. Si Mayor ay nagkwento tungkol sa mga plano ng bayan, new solar projects. Better schools. All with community involvement. Hindi kami umaasa sa gobyerno lang. Kami ay gumagawa. Sabi niya. Nagulat ako sa kanilang innovation drones for farming. Apps for weather alerts. Ito ay hindi lang traditional. Ito ay modern. Blended with heart. Si Tatay Pedro ay nagdagdag. At sa lahat, ang kapwa ang susi. Ang araw na iyon ay nagsil ng aking transformation. Ang aking conflicts ang doubt sa sarili. Ang prejudice sa iba ay resolved. Natanggap ko na ang bagong ako. Nagdesisyon akong manatili ng mas matagal. Hindi na para sa artikulo, kundi para sa sarili ko. Nagrent ako ng maliit na bahay sa bayan. Nagsimulang magsulat ng book tungkol sa aking journey. From Charles to Kapwa, British Man's Awakening in the Philippines. Ang title. Sa book, isinulat ko ang lahat ng aking arrival na puno ng reklamo. Ang shock sa fiesta. Ang twist with Mayor and Tatay Pedro. Ang kindness ng Lopez family. Hindi ito fiction. Ito ay real. Raw. At inspiring. Nang i-publish ito online, maraming comments mula sa ibang foreigners na may similar experiences. Thank you for showing the real Philippines. Sabi ng isa. Ang aking buhay ay nagbago ng permanente. Bumalik ako sa England pagkatapos ng ilang buwan. Pero dala ko ang spirit ng Pilipinas. Sa London, nagsimula akong mag-volunteer sa community centers. Nag-organize ng small gatherings para sa neighbors. Kapwa. Sabi ko sa kanila. Explaining the concept. Ang aking career ay umunlad na ding sought-after writer ako para sa positive travel stories. Nag-remarry ako eventually. Sa isang babaeng nakilala ko sa isang cultural event. At ang aming wedding ay may Filipino elements, lechon. Tinikling dance. Ang aftermath ay malalim. Ang Pilipinas ay hindi na lang isang lugar sa mapa para sa akin. Ito ay isang parte ng aking soul. Madalas akong bumalik sa San Isidro. Visiting friends. Joining fiestas. Ang ingay na dating bangungot ay naging musik ng buhay. Ang kaguluhan ay naging celebration ng unity. Ang aking story ay nag-inspire sa iba, maraming British tourists na nagpunta sa Pilipinas dahil sa aking book. At nagbalik sila na may parehong awakening. Sa wakas, naisip ko ang malaking picture. Ang mundo ay puno ng prejudices, ng misunderstandings. Pero sa pamamagitan ng openness, ng willingness to learn, maaari nating baguhin iyon. Ang Pilipinas ay nagbigay sa akin ng gift na iyan ng pag-unawa sa kapwa. Ito ay hindi lang isang kultura. Ito ay isang way of life na dapat sundin ng lahat. Ngayon, habang iniisip ko ang lahat, nais kong sabihin, ako si Alex Harrington. At ang aking buhay ay nagbago dahil sa Pilipinas. Mali ang aking unang iniisip ko na ito ay isang lugar ng ingay at disorder. Pero ngayon, nakikita ko na ito ay isang lugar ng warmth, ng equality, ng true humanity. Ang mga tao dito, tulad ni na Maria, Mayor Luis, Tatay Pedro, at ang Lopez family, ay nagpakita sa akin ng totoong kahulugan ng buhay. Ang kultura ng fiesta, ang bayanihan, ang kapwa, ito ay mga treasures na walang kapantay. Ang Pilipinas ay hindi lang beautiful sa beaches at mountains.
Ito ay beautiful sa puso ng mga tao. Ang mensahe ko, buksan ang inyong isip. Yakapin ang iba. At hanapin ang kapwa sa bawat isa. Ito ang daan patungo sa tunay na kaligayahan. May karanasan ka ba na katulad nito? Ay share mo sa comments. Huwag kalimutang mag-like at subscribe sa channel para sa higit pang kwento tulad nito.